Dumating si former Speaker Martin Romualdez sa ICI. Opo. In-interview siya, natatawa ako sa headline. Pare-pareho halos ang headline. Yung sinabi niya, I have nothing to hide. Eh, syempre, alam nga namang sabihin mo, I have something to hide. Tayo naglolokohan dito eh. Meron ba nga amin? Ito pa ang nakakakamot ng ulo na naman dito sa kay Speaker. Gusto pa daw gawin na state witness. Again, alegasyon, hindi ko sinasabing totoo, na siya ang most guilty. Eh, hindi pwedeng state witness pag ikaw ang most guilty. Dapat you are not the most guilty. Pinaglululo na naman tayo eh. Minsan ngayon pa naman, inuuto pa rin tayo. Yung Independent Commission on Infrastructure, wala nang mangyayari dyan. Anyway, yan ang... ito lang, natatawa ko itong mga in-interview, kung ano-anong sinasabi nilang merong ganito, merong ganon, ayaw na lang nilang sabihin ang reason kung bakit ang Baguio ay maunlad. Ito ay dahil walang korupsyon. Ayaw lang nilang purihin si Magalong kasi para sa administrasyong ito, kontrabida ang si Magalong. Kaya ayaw purihin, pero kitang-kitang ebidensya. Ayaw nilang i-acknowledge kung sinong responsable sa pag-unlad ng Baguio City. Kamote naman dati ang Baguio nung hindi pa dumarating si Magalong dyan eh. Ba't ganun? Di ba? Maraming tao pero parang hindi umuunlad. Ngayon, asensado na. Parang yung pumunta sina Vince Dizon sa Davao. Sa Davao City, noong Lumindol, di ba? Tinatanong sa kanila, bakit tingin nyo yung halos walang damage ang Davao kung ano-anong ek-ek ang sinabi nila? Ayaw na lang nilang diretsahin kasi maayos ang pamamahala rito, mahigpit yung pagpapatupad ng batas dahil mga Duterte. Ayaw nilang sabihin, hindi nila masabi-sabi. Maganda yung standards, kaya hindi naman dito yung epicenter, mga BS ba? Kaya nga sinasabi ko, yung Independent Commission on Infrastructure, wala nang mangyayari dyan. Di ba, kahapon ba? Kahapon ba yun, dumating si former Speaker Martin Romualdez sa ICI. In-interview siya, natatawa ako sa headline. Pare-pareho halos ang headline. Yung sinabi niya, I have nothing to hide. Eh, syempre, alam nga namang sabihin mo, I have something to hide. Tayo naglolokohan dito eh. Meron ba nga amin? Eto, di ba closed door lagi ang ICI? Hindi natin alam kung anong pinag-usapan. Kung walang tinatago si former Speaker Romualdez, ba't hindi niya ininsist? Sige, I have nothing to hide. Yung pag-uusap natin dito, i-livestream nyo. Di ba? Sabi nyo, walang livestream. I-wave ko yan. ICI, ipa-livestream nyo. Yun, di ba? I have nothing to hide pala. Bakit I have nothing to hide? Closed door. Pinaglululo ko na naman tayo eh. Ibig sabihin, nag-hide kayo. Nagtatago kayo. Ano ba yan? I have nothing to hide. Closed door. Bago wala naman siyang sinabi paglabas niya. Kaya ganito, kaya ganon. Pero, bago hindi pa niya sinagot direkta yung tungkol kay Saldico. Marami naman daw ganito, maraming ganon. Di ba? Pero attorney, again, Mayor Magalong, congratulations! Yes! Palagpakan natin si Mayor Magalong! At lagi yung tatandaan, bigay natin ang totoong credit sa mga taong may ginagawa. Naranasan ko yan, attorney, dati. Ako rin may ginawa ako isang bagay na maganda. May nagwasak. Nawala ang pangalan ko, nawala ang signal ko. May ganon, di ba? Kasi yung credit ko, kinuha na. Anyway, that's life. Kasi ito mo sabi niya, anong masasabi nyo dahil bakit wala si Saldico? Yan. Sabi niya, hindi, ang ICI naman nagbibigay naman ng imbitasyon niya sa maraming tao, sana ay pumunta sila. Di ba may alegasyon? Alegasyon lang naman, hindi ko sinasabing totoo. Na siya mismo ang ayaw magpa-uwi kay Saldico kasi baka magkalaglagan. Kung he has nothing to hide, sana sinabi niya, Sir, ano masasabi nyo kay Saldico na nawala, nasa abroad, nagtatago? Ba't hindi sila nawagan, Saldico? Balikan na. Pare ko,
balik ka na rito. Ayan, humarap na ako sa ICI. Humarap ka rin. Tulungan natin ang ICI. O, ba't walang ganon? Akala ko ba you have nothing to hide? Inuuto tayo eh. Hanggang sa ngayon pa naman, inuuto pa rin tayo. Hindi pala, attorney, totoo yung mga sinabi ni Saldico sa Spain. Alin? Ganon. Yung bago siyang umalis, hindi lang naman ako may kagagawan ito and so. May binanggit siya. Kaya nga, meron ngang mga aligasyon na ayaw siyang pabalikin. Because of that. Kasi kita mo, noong si Congressman Tebes ay nasa Timor-Leste, alam naman nila kung saan, at may mga congressional hearings, ready siyang mag-testify via Zoom. Yes. Ready siya. Ayaw nila. Alam nila kung nasaan. Bago, ang bilis ng panawagan nila, cancel nyo nga ang passport niyan. Hindi nagtatago. Wala. Di ba? Yun ang, eto, nagtawag ba si Romualdez na i-cancel ang passport? Wala akong naririnig from anyone sa House of Representatives na nagsasabing, Saldico, umuwi ka na. Pwede ba? DFA, cancelahin mo yung passport na to. Although merong proseso, hindi basta-basta cancelahin. Ba't panawagan man lang? Walang iniwan yan dito sa mga Makabayan Black na hindi nila makondena yung karahasan na ginagawa ng NPA, di ba? Binobola tayo ng mga yan eh. Sasabihin sila ay mapayapa, etc. Sabihin mo, direkta, di ba? Ginawa na yung Teddy Casino. Kondenahin nyo nga yung violence, yung pagpapatay ng mga pulis, ng mga military, ng NPA, pagsusunog ng mga equipment, pag hindi nagbabayad ng revolutionary tax. Hindi mo masisisi yan kasi mga biktima yan, etc., etc. Hello? Meron ba justification ng karahasan at anytime? Kung sabihin ko rin, yung mga nabiktima ng mga na-recruit ng NPA dahil sa pag-enable nitong Makabayan Black at may ebidensya, pagbababarilin sa mukha itong mga to. Excusable ba yun? Hindi, siyempre. Mali yun. Pero nangyayari, kaya lang, di na-justify nila yung violence. We can never justify violence unless self-defense. Tama. Halimbawa, sasaksakin ka, inunahan mo, sinaksak mo, ayun, justified yun. Sasaksakin yung anak mo, asawa mo, tatay mo, nanay mo, inunahan mo, ayun. Justified yung pinasok yung bahay mo. May armas. Binaril mo kasi may dala rin baril. Ayun, justified yun. Pero sasabihin mo, yung mga NPA, ganito yan, ganyan, mga biktima yan, kaya hindi mo masisisi kung bakit pumupunta sa karahasan yung kanilang mga aksyon. Hindi pwede yan ganyan. Yan ang tawagan. Sa bagay, what do you expect from Teddy Casino? Parang itong kwan, Ma'am Jubes, etong sinasabi nila ni Titinho, ni Representative Titinho, Tonching Tino, na galit na galit sila at maganda naman yon, galit na galit sila, di ba? Galit na galit sila na dapat walang-wala na yung programmed appropriation, dapat hindi ganyan, hindi dapat ganyan. Sabi niya, kung ang reason nila ay yung mga foreign funded, huwag kang maglagay ng unprogrammed appropriation. Pag labas ng loan at yung counterpart ay kailangan, mag-supplemental budget ka naman. Tama actually yun. Yun ang tamang sinasabi nitong Makabayan Black. Eto lang ang tanong ko. Bakit ngayon lang kayo nagsalita? Alam niyo naman palang ganyan. Pwede naman pala yan. Bakit noong 2023 budget ay hindi kayo nagsalita? Yung 2024 budget, ba't tahimik kayo? Yung 2025 budget, tahimik din kayo. Ngayon lang, dahil naging issue, sinakyan nyo lang yung issue. Yan ang hypocrisy nitong Makabayan Black. Palibhasa, mainit ang issue ng flood control. Sasabihin nila, galit kami dyan. Laban kami dyan, pero lahat ng budget since 2023, nung lumalaki ang budget ng DPWH kontra sa edukasyon, di ba? Kontra sa kalusugan, kontra pati sa transportasyon, importante yon. Wala namang narinig dito sa Makabayan Black. Di ba? May narinig ka ba? Wala. Naunahan lang sila. Di ba? Ngayon lang kasi mainit ang issue. Kayo naman, niloloko nyo pa kami. Lumalabas lang, attorney, hindi nila alam yung batas. Kasi alam nila yan, hindi matagal. Bakit late sila magsalita?
Yang si Representative Titinho, dyan na tumanda yan sa House. Ang tagal na niyang miyembro ng House. Ano ka ba naman? Opo. Di ba? In and out, yung si Titinho, labas-pasok sa House. Di ba? Minsan wala siya, minsan nandyan siya. Pero ang problema dito kay Representative Titinho, malambot. Yung paglaban niya sa budget. Ngayon lang siya medyo tumigas ng konti. Kaya lang, dyan na siya tumanda. Parang hindi na rin Opo, sige po. Dyan na nangulubot si Titinho sa House. Kasi bata pa yan dati. Ngayon may edad na siya. Kaya kulubot na yung... Ano ba yung kulubot na yan? Tonsing Tinyo! Diba, Titinho? Oo, di ba? Oo, Sir Tinyo na lang. Yan lang. Tonsing na lang, Tonsing. Ay, grabe. Sige. Ay, ikaw talaga. Iyan ang sinasabi ko na lahat lang kasi nag-ride on sa issue. Di ba? Anyway, ito pa ang kamot ng ulo na naman dito sa kay Speaker. Gusto pa daw gawin na state witness si Speaker Martin. Ang galing naman. Tingnan muna natin at dapat suriin natin yan kasi may alegasyon. Again alegasyon, hindi ko sinasabing totoo na siya ang most guilty. Hindi pwedeng state witness pag ikaw ang most guilty. Dapat you are not the most guilty. And even you're not guilty. Hindi, kahit guilty ka, okay lang. Okay Under yung state witness, yung Rule 119, kung hindi ako nagkakamali, ng ating Rules of Court, you do not appear to be the most guilty. So, susuriin po yan. Kaya may mga nagtatanong sa akin, pwede nga bang mag-state witness ang isang government official? Pwede po. Si Speaker Martin, pwede ba mag-state witness? Pwede po. Basta na-meet niya yung mga criteria na nalalagay sa batas to qualify a person to become a state witness. Yan. Siguro protection din naman niya kailangan dahil as a congressman may security naman siya. Pero state witness, ibang usapan yun Tama kay Sir. Yan.